Kaya kung plano mo bumili ng second hand na iPhone, ito yung 5 bagay na kailangan mong tignan. Simulan natin sa pinakamadali. Number 1, turn off nyo yung iPhone tapos i-turn on ninyo. So make sure syempre na Apple logo yung lalabas dyan. Pag Android yan or syempre may mga second hand kasi na premium copy and sobrang legit tignan. Pero pag in-open ninyo, makikita nyo doon na iba yung logo. Baka mamaya buo pa yung Apple. So palitan na agad ninyo or balik nyo na agad. Pangalawa naman na kailangan nyo i-check dito is yung battery health. Preferably kung bibili kayo, maganda yung at least 85% or above yung battery health ng kukunin ninyo. Dito nyo din malalaman kung kailangan na ba ng replacement ng battery. Pangatlo naman na kailangan nyo i-check is kung original pa ba or napalitan yung screen ng iPhone na kukunin ninyo. So punta kayo dito sa display and brightness, tapos i-click nyo yung True Tone. Normally kasi yung mga napalitan na screen, hindi na gumagana yung True Tone. Number 4 na kailangan mong gawin is punta kayo dito sa About. So sobrang daming information kayong pwedeng makuha dito sa About. Unahin natin dito sa model number. Ang pinakamahalaga dito is yung first letter dito sa model number. Pag letter M, ang ibig sabihin niyan is new. Letter F naman, ang ibig sabihin is refurbished. Letter P naman, ang ibig sabihin is personalized. And pag letter N, ang ibig sabihin replacement. Then, yung last 2 letters naman ng model number, yan yung origin country ng iPhone. So, sobrang dami kasi nun, kaya siguro gagawa na lang tayo ng separate video para doon. Dito nyo din sa About makikita yung carrier lock. So, sobrang halaga nun. Dito nyo malalaman kung yung bibili nyo is globe lock, smart lock. Pero ang pinakamagandang pwede nyo mabili is yung kagaya ng sa akin, no SIM restrictions. Ibig sabihin open line, any SIM card is gagana. Dito nyo din pwedeng makita yung coverage or yung warranty ng binibili nyo kung sakali nasako pa siya ng warranty. Last na kailangan nyo i-check dito is yung Face ID. Normally kasi yung mga panibagong iPhones nagkakaroon ng issue sa Face ID. Kaya maganda sa umpisa pa lang malaman mo na agad kung may problema ba sa Face ID ng iPhone na kinukuha mo. Dagdag ko na lang din siguro pag bibili ka, check nyo nang mabuti yung mga buttons niya, yung power button, yung volume button, tapos yung mute. Check nyo lahat yan kasi minsan may mga phones na nakabaon na yung mga buttons niya or minsan sobrang kunat, no? So check nyo na mabuti. Mahirap bumili ng second hand pero worth it naman.